Mga kapuso, nandito pa rin po tayo ngayon sa Manila North Cemetery, ang isa sa pinakamatanda at pinakamalaking sementeryo sa buong bansa. Katunayan, mahigit 1,000,000 po ang nakahimlay na mga yumaong mga kababayan po tayo rito sa Manila North Cemetery. Kabilang na po ang mga dating presidente, mga artista at ilan pa pong mga personalidad. At dahil nga po isa ito sa pinakamalaking sementeryo, inaasahan po na ngayong araw pa lang ay nasa 500,000 yung inaasahang dadalaw po, bibisita dito sa sementeryong ito. Kaya makikita niyo po dito sa main entrance kung nasaan ako ngayon, yung nakaharap po doon sa Blumentritt na kalsada ay may mga railings. Dating gawin na po ito, ginagawa po ito taon-taon para kapag inaasahan na po yung malaking dagsa, yung malaking bulto ng mga kababayan natin, maayos pa rin ang pagpasok ng ating mga kababayan dito sa sementeryo at ma-inspect pa rin po sila isa-isa. Makikita po natin dito sa lane na ito, yung mga priority lane, meron din po yung walang dalang gamit. So dito sila papasok, habang yung iba naman, yung mga regular, mga karaniwan na hindi kasama doon sa priority lane, gaya ng PWD, mga senior citizens, mga buntis, doon sila sa ibang mga lanes. So ngayon, kapag mamaya inaasahan na natin yung pagdagsa ng mga kababayan natin, dito sila papasok sa mga railing na ito at syempre nakabantay yung maraming mga pulis para mag-inspeksyon sa kanilang mga gamit para masiguro yung mga hindi dapat dalhin ay makukumpiska. So sa ngayon, meron na po ba tayong mga nakupiska, sir? O puro mga, ito, mga lighter, ayan. Lighter pa lang, tsaka alcohol. Bawal po yan. Pati na rin po yung mga matatalas, matutulis na mga bagay. Parang sa tingin natin, yung sa mga dumaan na, parang alam na ng mga kababayan natin kung ano yung mga bawal kasi kakaunti na lang yung mga nakakonfiscate. Pero mamaya, alamin natin kung talaga bang alam na nila kung sa pagdating ng mga tao, wala na halos makakonfiscate sa kanila. So sa punto pong ito, makakausap po natin ang direktor ng Manila North Cemetery na si Ma'am Rosel Castañeda. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Alright, so gaya po ba ng nauna ng impormasyon, 500,000 pa rin po yung inaasahan natin na darating ngayon at bukas, gaano karami yung inaasahan natin o nabago po ba? Ngayon, libo po ang ine-expect po namin ngayong araw nito dahil since half day na po tayo ngayon. So, pero tomorrow po, half day po, yung mga trabaho? Trabaho po, yung mga pasok sa opisina. So, tomorrow po ay November 1 na. Lagi naman po, yan po yung araw na talagang bumubulusok yung tao. Siguro po, tomorrow, nag-expect po kami ng milyon. Milyon, oo. So, kumusta naman po, ano yung mga paalala natin, do's and don'ts sa loob ng sementeryo, pagdating po nila dito? Parehas pa rin naman po ng taunan natin. Yung pagdadala po, ang pinagbabawal po ang pagdadala ng kanilang mga personal knives, Swiss knife, matutulis na bagay, barel, deck cards, bingo cards, Bluetooth speakers, at saka yung mga inuming nakakalasing. Dagdag pa po namin dito, pinagbabawal na rin po ang pagdadala ng kanilang mga alagang hayop. Okay. Opo. Ayan po ay kahit dahilan po nila ay madali naman pong bitbitin at karga lang po nila, still hindi pa rin po ito papayagan. May mga kabataan, mga bata po tayo na dinadala yung mga kababayan natin na madalas nawawala. Ano po yung ginagawa nating serbisyo para masigurong madali sila mahanap? Ano yung gagawin kapag may nawalang bata, saan pupunta? Dito po sa loob ng Manila North Cemetery, pinapaalalahanan po namin ng mga magulang hanggat maaari po ay pagpasok po nila sa entrance area. Nandito po sa ang ating social welfare, Manila Social Welfare Desk. Kung po pwede pong iparegistered natin yung mga bata. Pag pinaregistered po natin yung mga bata, magkakaroon po sila ng name taggings. Nando doon po, isinusulat po, even po yung contact numbers ng mga magulang. Bukod pa po dyan, in case of loss po, pwede po nilang pakinggan. Meron po tayong PA system dito. Doon po namin ina-announce yung pangalan ng bata. Bukod pa po sa kinokontak namin sa cellphone number, sinasabi po namin na maaari po nilang kunin yung kanilang mga anak sa aming opisina. Meron pa po ba tayong mga kaso ng mga nawawalang mga labi, yung mga nitso, yung hindi mahanap? Paano pong ginagawa natin doon? Actually, madalas po yan, hindi naman po sila mga nawawala. Hindi lang po nila matandaan kung paano po
puntahan. Kaya bukas naman po ang aming opisina para po doon sa mga maghahanap. Meron naman po tayong mga empleyado na pwede pong maghatid po doon sa puntod ng kanilang kaanak. Alright, ma'am, paalala na lang po natin sa ating mga kababayan na dadalaw dito sa Manila North Cemetery, yung mga karagdagang serbisyo po na inaalay po ng Manila North Cemetery para mas maging maayos, walang aberya, mas maging komportable po ang kanilang pagdalaw dito sa cemetery sa mga yumaon na mahal sa buhay. Siguro po ang nadagdag po kasi talaga ngayon is yung meron po kasi tayong mga road closure. Dito po sa mga road closure na to ay minabuti po ng aming Mayor Hani Lacuna Pangan na magkaroon din po ng mga libreng e-trikes doon pa lang po sa mga designated parking areas patungo po dito sa Manila North. Pero pagpasok nyo rin po dito para po sa mga senior citizen, PWD at mga buntis, bukod pa po doon sa mga nanay na may mga dalang maliliit na bata, meron po tayong 40 e-trikes dito na pwede nyo pong sakyan. Ito po ay libre hanggang sa loob po, kahit po saan sa loob ng Manila North Cemetery. Alright, maraming salamat po, Ma'am Marie. Rosal Castaneda, ang Director po ng Manila North Cemetery sa impormasyon binigay niyo po sa amin at good luck po sa inyong lahat para maging maayos po ang pagdalo ng ating mga Thank you kababayan po. Thank you dito po sa Manila North Cemetery. Balik po muna sa studio.